Sabi nga nila may Pilipino saan mang panig ng mundo at saan mang lugar naroroon, bitbit nila ang tradisyon nating mga Pinoy tuwing Pasko. Narito ang kwento ng Paskong Pinoy Abroad. Malayo man sa kani-kanilang pamilya dahil nasa iba't ibang panig ng mundo, bitbit pa rin ng ilan nating kababayan ang diwa ng Paskong Pinoy. Si Christine, 16 na taon nang naninirahan sa Sydney, Australia. Doon na siya nagkapamilya at nakapagtayo ng negosyo. Turing sa kanya ng ilang Pinoy roon, isang ina. Ang pagdiriwang nila ng Pasko, malayo sa nakasanayan sa Pilipinas. Mas masaya, mas magulo kasi mahilig tayo yung magki-Christmas hopping. Dito walang nagkakaraling eh. So yun talaga na-miss ko yung liveliness ng Pasko sa Pilipinas. Kaya kasama ang halos 20 kapwa Pinoy, ginagawang maingay at masaya ni Christine ang selebrasyon. Nung nag-start ako ng cleaning business ko, ang mga nakakasama nga ay mga OFW o di kaya ay mga international students dito sa Sydney. Naisip ko na magtipon-tipon kaming lahat kahit papano maramdaman nila na may kasama sila dito sa Australia at hindi sila nag-iisa. Ibang-iba naman ang sitwasyon ni Sherry sa Middle East. Halos 7 taon na siyang nagtatrabaho roon bilang guro. At ganun katagal na ring hindi nakapagpapasko sa Pilipinas. Ordinaryong araw lang doon, ang December 25. Pag December 25 mismo, ordinary day na lang siya. Like, work day kasi. So, lahat may pasok. Hindi mo na mafe-feel na, Pasko pala ngayon. Sumakay lang ako sa metro. Doon ko na-realize na December 24 to, dapat kasama ko yung pamilya ko. Dapat masaya ako ngayon. Kasi parang it feels empty. Dahil mag-isa lang sa tinutuluyan, mas ramdam ni Sherry ang lungkot. Ang ginagawa ko is Noche Buena na since 7 p.m. yun dito. Maaga pa. Nagvi-video call na ako sa kanila hanggang sa mag-12 a.m. Through video call lang makiki-Noche Buena ako sa kanila. Mabuti na lang at nandiyan ang mga kaibigan niyang Pinoy para ipagdiwang ang Kapaskuhan. Magbigay din kayo ng time para i-enjoy niyo yung Christmas season. And be with your friends para hindi niyo ma-feel na mag-isa kayo. Nasa Finland man bilang healthcare worker, hindi nawalay kay Jonel ang pagdiriwang ng Paskong Pinoy. Nakaugalian niyang magpunta sa official hometown ni Santa Claus sa Rovaniemi, sa Lapland region. Once in a lifetime experience siya na na-experience mo na makausap si Santa Claus. Nagsasalita pa siya ng kunting Filipino, which is very memorable talaga. Happy Christmas and mabuhay. Akala ko is para sa bata lang, pero pagpunta mo pala ng iba yung feeling eh. Totoo pala yun na may Santa Claus talaga dito sa northern part ng Finland. Kahit saan ka mang lupalot ng mundo, sa Santa Claus Village ka man, sa Pilipinas, i-acknowledge natin yung birth date ni Jesus, which is the true essence of celebrating Christmas. Malayo man sa kanilang mahal sa buhay ngayong Pasko, dala ni na Christine, Sherry at Jonel ang alaala at tunay na diwa ng Paskong Pinoy. Tandaan niyo na hindi kayo nag-iisa. Normal lang na maging malungkot. Normal lang na mamiss mo yung pamilya mo at yung mga tradisyon ninyo. Pero tandaan niyo na kahit saan pa kayo mapadpad o saan kayo mapunta, kailangan bitbit mo yung Paskong Pinoy sa puso mo.